Kabanata 581. Tinanong ng lalaking nakasuot ng puti, "Sigurado ka ba, Rory, na hahayaan mong subukan niyang iligtas ang iyong ama? Paano kung galing siya sa isa sa mga karibal na gang? Kahit patayin mo pa siya mamaya, wala rin iyon maitutulong. Mas mahalaga ang buhay ng iyong ama kaysa sa buhay niya." Tumingin si Rory sa kanyang ama na si Freddie. Mapotla at halata ang sakit sa mukha nito. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Isang panganib na kailangan kong tanggapin. Tumawag ka sa 911 sakaling may mangyari. Wala nang nasabi pa ang lalaking nakasuot ng puti para mabago ang isip ni Rory. Lumayo siya at tumawag sa 911. Samantala, mabilis na minasahe ni Severin si Freddie at kinuha ang kanyang karayom para magsagawa ng dry needling. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ng ama ni Rory. Sa simula, labis na nasaktan si Freddie. Pero nang simulan siyang gamutin ni Severin, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagsapit ng oras na inalis ni Severin ang kanyang kamay, mas maganda na ang lagay ni Freddie kaysa kanina. Bumalik ang malinaw na paningin niya at nakita niya ng maayos ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Nagpasalamat si Freddie sa pagligtas sa kanya. Bahagyang ngumiti si Severin. "Noong nasa Brookborn ako, may isang matandang lalaki mula sa isang first-year na mayamang pamilya na biglang inatake sa utak. Buti na lang at nandoon ako para iligtas siya, at ganoon din sa iyo. Hindi ka sana makakaligtas kung wala ako rito." Nang bumalik ang lalaking nakasuot ng puti, nabigla siya nang makita si Freddie na ligtas at nakatayo. Paulit-ulit niyang kinusat ang kanyang mga mata. Talaga, ayos na si Freddie. Dahil sa binatang ito, maayos na ako ngayon. "Ano ang pangalan mo, binata?" tanong ni Freddie na nakangiti. "Ang pangalan ko ay Severin Foylet. Mag-stay lang ako sa lupol ngayong gabi at bukas ay pupunta ako sa bundok," sagot ni Severin ng tapat at may ngiti. "Talaga bang iniisip mong pumunta sa bundok? Alam mo ba kung anong bundok iyon? Napakatarik ng bundok na iyon at wala pang nakakapagtagumpay na akyatin iyon. Dahil sa bundok na iyon, hindi nakakapasok ang mga mababangas na hayop mula sa kagubatan papunta sa aming lungsod." Nagpatuloy ang lalaking nakasuot ng puti, "May narinig akong balita. 3 level 1 o level 2 profound masters ang pumasok sa bundok para maghanap ng isang uri ng halamang gamot. Pero simula noon ay wala nang nakakita o nakarinig sa kanila. Sinasabi ng mga tao na baka kinuha na ng bundok ang kanilang buhay. 3 profound masters na nagsama-sama pero wala ni isa ang nakabalik. Sapat na bang patunay iyon kung gaano kapanganib ang bundok? Sa kabila nito, hindi natinag si Severin. Iyon ang pinakamalapit na ruta kung gusto kong makarating sa dagat. Kung hindi, hindi ko rin pipiliin iyon." "Ano, pupunta ka sa dagat? Hindi yan ang pinakamainam na daan. May narinig akong 2 baryo ng mangingisda pagkatapos ng kagubatan. Karamihan sa mga tao roon ay mangingisda. Pero maliliit lang ang bangka nila kaya hindi sila ng ahas pumalaot ng malayo sa dagat. Kadalasan, nangingisda lang sila malapit sa baybayin para may mailagay na pagkain sa mesa. Hindi pa ako nakakapunta roon. Pero may ilang tao sa lungsod na matitibay ang loob na mag-explore para maghanap ng kayamanan sa kagubatan," paliwanag ni Freddie. Nakangiting sinabi ni Severin, "Ayos lang ako. Isipin mo na lang na isa ako sa mga matitibay ang loob na iyon." Nagliwanag ang mga mata ni Freddie nang marinig iyon. Bigla siyang humanga ng labis kay Severin. Madalas niyang marinig na ang mga may kakayahan at dumaan sa espesyal na pagsasanay ay hindi natatakot sa buhay o kamatayan. Tanging mga matitibay ang loob na gaya nila ang nakakaaabot sa mas mataas na antas. Isa si Severin sa mga matitibay na iyon. "Binata, bilang gantimpala sa pagligtas mo sa buhay ko, bibigyan kita ng $1,500,000. Matapos mag-isip-isip, nagpasya si Freddie at sinabi iyon. "Freddie, hindi ba masyado nang malaki ang $1,500,000? Sino ba ang nakakaalam kung totoong nagkaroon ka ng biglaang cerebral hemorrhage? Paano kung ibang sakit lang iyon at gagaling ka rin nang wala siyang tulong?" Sabi ng lalaking nakasuot ng puti nang marinig iyon. Agad na tiningnan ni Freddie ng masama ang lalaking nakasuot ng puti.
Ibig mo bang sabihin na hindi kasing halaga ng $1,500,000 ang buhay ko? Katawan ko ito at mas kilala ko ito kaysa sa iyo. Tama iyon. Itago mo na lang ang opinyon mo, sabat din ni Rory habang masama ang tingin sa lalaki bago ngumiti kay Severn. Salamat, Ginoong Severn. Pwede bang ibigay mo sa akin ang numero ng iyong bangko? Ipatransfer ko na sa iyo ngayon ang pera. Buti na lang at nandito ka para iligtas ang aking ama. Bahagyang ngumiti si Severn. Hindi na kailangang gawin iyon. Babalik na ako sa hotel ngayon, maaga akong aalis bukas. Nagkataon lang na nandito ako para mag-abot ng tulong. Narito na rin ang ambulansya. Kung nag-aalala ka pa rin, dalhin mo ang iyong ama sa ospital para masuri siya at makapag-raise ita ng gamot ang doktor. Pagkatapos noon, hindi na siya naghintay ng sagot at umalis na lang. Ano? Tumanggi siya sa pera. Gulat na tanong ng lalaking nakasuot ng puti. Mukhang isa talaga siyang dalubhasa. Wala lang sa kanila ang pera. Ang hinahabol lang nila ay mga kayamanang makatutulong sa kanilang pagsasanay at madalas. Yun lang talaga ang pakay nila, sabi ni Freddy na may paggalang. Dad, narito na ang ambulansya. Punta na tayo sa ospital para masuri ka, sabi ni Rory. Pagbalik ni Severn sa kanyang silid sa hotel, dumiretso siya sa kama at nakatulog. Pagsikat ng araw kinabukasan, handa na siyang magtungo sa bundok. Dahil hindi niya madadala ang kotse papunta sa bundok, kumuha siya ng taxi at pinakiusapang ibaba siya malapit sa bundok. Hoy, guwapo, papasok ka ba sa bundok para maghanap ng kayamanan? Makalipas ang ilang sandali, may narinig siyang nagsalita sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niyang may 6 na tao sa kanyang likod. Isang matandang lalaki na may uban, magaganda at magkaparehong kambal, 2 maskuladong lalaki, at isang payat na lalaki na nasa kalagitnaang edad. Ang nagsalita kay Severn ay isa sa kambal. Nakangiti siya habang lumalapit kay Severn. Maghahanap ka rin ba ng kayamanan? Tara, sabay na tayo. Mas mabuti kung may kasama. Narinig kong delikado ang bundok. Maaari tayong magbantayan sa isa't isa. Mukhang ganoon na nga, tumanggo si Severn. Sa teknikal na usapan, papunta siya sa Dracodius Island dahil sa matandang baliw. Medyo kahawig din yun sa sinasabi ng babae tungkol sa paghahanap ng kayamanan. Narinig niyo iyon. Tama ang hula ko. Papasok din siya sa bundok para maghanap ng kayamanan. Isama na natin siya, mas masaya kung mas marami, hindi ba? Natatawang sabi ng isa sa kambal. Pero iba ang opinyon ng payat na lalaki. Mapanlait siyang ngumisi at tiningnan si Severn ng may paghamak. Tingnan niyo kung gaano siya kapayat. Hindi ako naniniwalang malakas siya. Sigurado ba kayong makakatulong siya sa atin at hindi magiging pabigat? Tumingin ang kapatid ng kambal kay Severn na may awa. Pero magiging sobrang delikado kung papasok siya sa bundok ng mag-isa. Isama na lang natin siya. Masyadong maraming mababangis na hayop sa bundok. Hindi siya mabubuhay kung mag-isa siyang papasok. Nag-isip sandali ang matandang lalaki at nagsabi, "Binata, isa ka bang profound master? Kung hindi, hindi ka namin pwedeng isama." Bahagyang napangiti si Severn. Siyempre. Narinig niyo iyon. Isa siyang profound master. Ibig sabihin pwede na siyang sumama sa atin, hindi ba? Tuwang-tuwa na sabi ng nakatatandang kambal habang tumatakbo at nakangiting lumapit kay Severn. Masaya akong may gwapong kasamang sasabak sa pakikipagsapalaran sa atin. Tinukso siya ng kapatid. Ate, kumilos ka naman na parang isang dalaga. Lumapit ang matandang lalaki sa tabi ni Severn at nagsabi, "Ako si Sol Lanier. Nagkataon lang na nagkita tayo rito bago pumasok sa bundok kaya bakit hindi na lang tayo mag-explore ng magkasama?" Mapanuyang ngumiti ang payat na lalaki. "Ako si Dennis Washburn." Iniabot ng nakatatandang kambal ang kamay niya para makipagkamay kay Severn. "Ako si Daphne Hine. Ito ang kapatid kong si Shauna." Ang kalbong maskuladong lalaki ay mukhang mabait. "Ako si Morris Dugan." Ang huling lalaki ay may ahit na buhok at magaspang ang boses. "Ako si Stephen Lozano." Tiningnan sila ni Severn at sinabi, "Ako si Severn Foylet." Maganda ring may kasamang mag-explore sa bundok, pero mukhang ibang direksyon ang pupuntahan ko kaysa sa inyo.
Dahil diretso akong tutuloy hanggang makarating ako sa kabilang dulo ng kagubatan. Umiling at natawa ng malakas si Dennis. Ha, seryoso ka? Sino sa tingin mo ang sarili mo? Hindi ako magsisinungaling, minsan may narinig akong isang level 6 o level 7 warrior king na sumubok gawin iyon at nabigo siya. Sa tingin mo ba kaya mong magtagumpay? Pagkarinig noon, inakala rin ni Saul na nagyayabang lang si Severin at masyado siyang matapang. Seryoso ka bang susubukan ang kapalaran mo? Nakarating ka na ba riyan sa kagubatan? Umiling si Severin. Sa totoo lang, ito ang unang beses ko. Hindi pa ako nakapunta riyan sa kagubatan. May alam ba kayong espesyal tungkol doon? May nagsabi sa akin na maraming mababangis na hayop doon. Pagkatapos niyang magsalita, nagkatinginan ng lahat na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Nakakunot ang noo ni Daphne, siya ang pinakamasigla nang makita nila si Severin. Seryoso ka bang gusto mong makarating sa kabilang dulo ng kagubatan kahit hindi ka pa nakakapunta roon? Parang sinasabi mo na ring gusto mong mamatay. Kinutkot ni Morris ang kalbo niyang ulo at nagsabi, tara na. Mas mabuting magkwentuhan tayo at ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa kagubatan habang papunta tayo sa bundok. Sige. Tara na at mag-usap tayo sa daan, tumanggaw si Saul at nagpatuloy, Severin, tama. Alam mo ba ang pangalan ng kagubatan? Baka narinig mo na ito dati. Tinatawag itong Forbidden Forest. Forbidden Forest. Napakunot ang noo ni Severin. Ang pangalan pa lang ng kagubatan ay sapat na para takutin ang maraming tao. Alam niyang hindi magiging problema para sa kanya ang makarating sa kabilang dulo ng kagubatan, pero curious pa rin siya at gusto niyang malaman ang higit patungkol dito. Habang naglalakad at nag-uusap sila, nalaman na rin ni Severin kung ano ang dahilan kung bakit maraming tao ang umiiwas na pumasok dito. Mas kaunti ang panganib sa labas na bahagi ng kagubatan. Kahit maraming ligaw na hayop na gumagala, malalaki lang ang mga ito at karaniwan. Sa kabuuan, ang lakas ng mga hayop na ito ay halos kapantay lang ng isang Grandmaster. Pero iba na ang sitwasyon kapag mas pumasok pa sa loob. Doon, posible kang makatagpo ng kalahating halimaw. Ang kalahating halimaw ay isang nilalang na halos maging ganap na halimaw na. Ang lakas nila ay kapantay ng isang Profound Master. Mas tumitindi pa ang panganib sa pinakaloob na bahagi ng kagubatan. May mga totoong halimaw na roon at ang lakas nila ay katumbas ng isang Warrior King. Kailangan ng hindi bababa sa isang level 5 Warrior King para makatawid sa kabilang dulo ng kagubatan ng hindi namamatay. Kapag sinabi ni na Daphne at ng iba pa na maghahanap sila ng kayamanan, ang ibig sabihin ay mag-iikot lang sila sa labas na bahagi ng kagubatan at iiwasang pumasok sa mas malalim na lugar. Ang panganib sa labas na bahagi ng kagubatan ang kaya lang nilang harapin. Pero malaking oportunidad iyon dahil puno ito ng mga halamang espiritual at iba pang mahahalagang kayamanan. Kahit isang kayamanan lang ang matagpuan, malaki na ang maitutulong nito sa kanilang pagsasanay. Matapos nilang ipaliwanag ang lahat tungkol sa kagubatan, sinabi ni Saul, naiintindihan mo na ba kung gaano kapanganib ang kagubatan? Bumubuo kami ng grupo para mas maging malakas at magbantayan sa isa't isa. Akala nila magbabago ng isip si Severin, pero ngumiti lang siya at nagsabi, sige, salamat sa impormasyon. Pero kailangan ko pa ring makarating sa kabilang panig ng kagubatan dahil kailangan kong pumunta sa dagat. Haha, sige, bahala ka, hindi ka na namin pipigilan. Maaari kang umalis sa grupo anumang oras, sabi ni Dennis na may mapanlait na tingin. Wala siyang pakialam kung mabubuhay o mamamatay si Severin. Humahanga siya dahil Profound Master ito sa murang edad, pero imposibleng magtagumpay si Severin na makarating sa kabilang dulo ng kagubatan ng buhay. Napabuntong hininga si Daphne, sayang, ang gwapo mo pa naman. Ngumiti nang may pagkamalisyoso si Dennis. Daphne, desperado ka na bang maghanap ng lalaki? Hehe, wala akong problema na ako na lang kung gusto mo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong magiging kontento ka sa huli. Agad na tiningnan ni Daphne si Dennis ng masama. Dennis Washburn, ano bang pinagsasabi mo? Kapag hindi ka tumigil sa kalokohan mo, sisiguraduhin kong magmamakaawa ka. Haha, biro lang iyon.
Huwag kang masyadong seryoso, tawa ni Dennis. Tinanong ni Shauna, Severin, bakit gusto mong pumunta sa dagat? Delikado iyon. Bahagyang ngumiti si Severin. Dahil kailangan kong makarating sa isang lugar bago mag-15 ng Agosto. 2 araw na lang ang natitira at hindi ko na pwedeng baguhin ang ruta ko. Kabanata 585. Naisip ni Morris at sinabi, paano kung palarin siya? Baka makaligtas siya. Haha. Naalala ko may isang lalaki na aksidenteng nakapasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Nakahanap siya ng second grade na halamang espiritual doon. Ang swerte niya. Second grade na halamang espiritual. Nagniningning ang mga mata ng lahat ng marinig iyon. Ang halamang espiritual ay isang halamang may kakayahang sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa at ang diwa ng araw at buwan. Mahirap itong matagpuan at napakabihira. Ito ay hinahati sa siyam na antas na kung saan ang siyam ay ang pinakapambihira sa lahat. Sa modernong mundo ngayon, kahit ang first grade na halamang espiritual ay mahirap ng matagpuan. Mag-aagawa ng mga tao para lang makuha ang second grade na halamang espiritual. Ang first grade na halamang espiritual ay akma para sa mga taong nasa antas ng profound master. Samantalang ang second grade na halamang espiritual ay magbibigay ng napakahusay na resulta kapag ininom ng isang warrior king. Wala nang masasabing resulta para sa isang profound master kapag siya ay gumamit ng second grade na halamang espiritual. Malaki ang posibilidad na madali siyang makakaangat ng maraming antas. Nagpatuloy si Morris, oo. Ang panganib na tinataya mo at ang oportunidad na nakukuha mo sa proseso ay magkasama. Kung sapat ang tapang mo, maaari kang pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Isa itong sugal. Kapag nanalo ka, makakapagpatuloy ka. Kapag natalo ka, kamatayan ang kapalit. Haha. Humanga ako sa tapang mo. Isa ka bang dalubhasa? Nais ko sanang malaman kung anong antas ka na ngayon, sabi ni Stephen sa kanyang paos na boses. Bago pa man makasagot si Severin, tiningnan siya ni Daphne ng masama at sumabat. Stephen, nakalimutan mo bang hindi tayo pwedeng magtanong tungkol sa antas ng isang tao ng direkta? Ginawa mo ba iyon ng sinasadya dahil ito ang unang beses niyang pagpasok sa bundok? Haha, sumama lang naman siya sa atin ng kaunti at wala naman siyang pakay sa kayamanan. Kaya iniisip ko na hindi niya mamasamain kung itanong ko, paano kung isa talaga siyang dalubhasa at mas malakas kaysa sa sinuman sa atin dito? Masayang sabi ni Stephen, oh, halika na Daphne. Huwag mong sabihin na nahulog na ang loob mo sa kanya. Kung pag-ibig sa unang tingin, bakit hindi ka sumama sa kanya? Pwede kayong pumunta sa kabilang bahagi ng kagubatan. Kapag sinuwerte kayong makaligtas, magiging magandang kwento iyon. Haha. Sa wakas, napagtanto ni Severin na walang gaanong tiwala sa isa't isa ang 6 na taong ito. Hindi ko na kailangang makipagtalo sa iyo. Hinila ni Daphne si Severin palayo sa kanila at dinala sa kabilang panig. Halika dito, may sasabihin ako sa iyo. Hindi alam ni Severin kung ano ang nais gawin ni Daphne. Ngunit, ramdam niya na mabait si Daphne at tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kaya sumunod siya rito. Nang malayo na sila sa iba, sinabi ni Daphne, tayo ay mga estranghero sa isa't isa. Ang mga taong nais pumasok sa bundok para maghanap ng kayamanan ay madalas nagtitipon sa isang plaza sa Lupol. Doon kami naghahanap ng ibang tao para bumuo ng grupo upang magbantayan sa isa't isa habang naghahanap ng kayamanan. Kailangan mong nasa hindi bababa sa antas 4 na profound master upang makasali sa grupo at may tapang na magsimula sa paghahanap ng kayamanan. Sa puntong ito, tumigil siya sandali. Kahit na tayo ay isang grupo, normal lang na magpatayan o magnakawan kapag may nahanap na kayamanan. Hindi na ito bago kaya kadalasan ay nag-iingat kami sa isa't isa at hindi namin ibinubunyag ang aming antas sa kanila. Doon naunawaan ni Severin ang kanyang mga katanungan. Tumanggaw siya, naiintindihan ko. Salamat sa impormasyong ito. Wala akong ideya tungkol dito kung hindi mo sinabi sa akin. Ngumiti si Daphne. Maliban sa kapatid ko, ngayon ko lang nakilala ang mga taong iyon. Kaya tandaan mo, huwag mong sabihin sa kahit sino ang tunay mong antas.
Siyempre, pwede kang magsinungaling kapag tinanong kanila. Hindi rin nila malalaman kung nagsisinungaling ka. Pagkarinig noon, nagkaroon ng kakaibang ekspresyon si Severin. Hindi tulad ng iba, tinuruan siya ng matandang baliw ng isang lihim na teknik. Sa teknik na iyon, madali niyang malalaman ang antas ng ibang tao. Pero mayroong isang pagbubukod. Kapag mas mataas ang antas ng isang tao kaysa kay Severin at sinadya nitong itago ang lakas niya, hindi malalaman ni Severin ang antas nito. Gayunpaman, hindi naman ganoon karami ang mas mataas ang antas kaysa kay Severin. Sa kabila nito, malalakas pa rin ang 6 na taong nag-imbita sa kanya na sumama sa grupo. Naiintindihan ko na. Salamat sa impormasyon, nakangiting sabi ni Severin. Nagpatuloy si Daphne ng seryoso, kailangan mo ba talagang pumunta sa lugar na iyon? Sa totoo lang, hindi maganda ang pakiramdam na makita kang nilalagay sa panganib ang buhay mo para makarating doon. Tumango si Severin. Haha, wala akong magagawa. Utos ito ng guru ko. Kailangan kong pumunta. Tara na, batang babae. Nakangiting sabi ni Severin. Hindi ako batang babae. Nainsulto si Daphne at sumunod sa likod ni Severin. Nang makasama na nilang muli ang iba, nilapitan ni Shauna ang kanyang kapatid at sabay silang naglakad. Daphne, nahulog na ba ang loob mo sa lalaking iyon? Bakit ang bait-bait mo sa kanya at hinila mo pa siya sa gilid para sabihin ang mga iyon? Kumislap ang mga mata ni Daphne. Hindi kasi mukhang mabuting tao si Steven. Halata naman na gusto niyang malaman kung gaano kalakas si Severin. Walang mangyayari kung wala namang makitang kahit ano si Severin. Pero paano kung meron? Kapag nalaman ni Steven na mas mahina si Severin kaysa sa kanya, siguradong aatakihin niya si Severin at kukunin ang kayamanan mula sa kanya. Lahat tayo, kasama na ako, ay tinatago ang tunay nating lakas para hindi tayo atakihin kapag may nahanap tayong kayamanan. Sumabat si Shauna. Tigilan mo nga ang pagpapanggap. Tama ka naman, pero kambal mo ako. Magkasama na tayo mula pa sa tiyan ni Mama. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Napahiya si Daphne at nagsabi, gwapo naman talaga siya. Sayang kung mamamatay siya. Siguro pwede kong kunin ang contact number niya kung makakabalik tayo sa lungsod pagkatapos ng treasure hunt. Hindi ba normal lang na magkagusto sa lalaking kasing gwapo niya? Tinakpan ni Shauna ang bibig at napatawa. Hehe, sa wakas sinabi mo rin ang totoo. Pero aaminin ko, gwapo nga talaga siya. Kapag nakita ko ulit siya, hihingin ko rin ang contact number niya. Hoy, akin siya. Masamang tingin ang ibinigay ni Daphne sa kapatid nang marinig iyon. Sa sandaling iyon, umabot sa isang dead end ang grupo. Humarang sa daan ang isang mataas at matatag na bangin. Huminto sa paglalakad si Sol. Sol, saan mo ba kami dadalhin? Wala nang daan sa unahan. Reklamo ni Dennis habang nakatingin sa bangin. Ang bangin ay humigit kumulang 20 talampakan ang taas. Ngumiti si Sol at itinuro ang isang direksyon. Pwede tayong dumaan doon pero madadagdagan tayo ng 1 oras sa biyahe. Mas maikli ang daan kung aakyat tayo dito sa bangin. Madali lang ito para sa isang level 4 na Profound Master. Kung may kahit sino rito na hindi pa level 4 Profound Master o mas mababa, magiging pabigat lang siya sa atin mamaya. Haha, kung makakatipid tayo ng oras, wala akong tutol. Nakangiting sabi ni Morris at tumingin kay Severin. Hindi naman lahat dito ay nandito para maghanap ng kayamanan. Kung hindi niya kayang umakyat sa bangin, pwede siyang dumaan sa mas mahabang ruta. Wala namang obligadong magprotekta sa kanya habang nasa biyahe. Napakibit ng labi si Severin. Oo nga't mas maikli ang rutang ito, pero halata niyang sinusubukan ni Sol na alamin ang antas nila. Kung may mabigo na makaakyat, ibig sabihin ay hindi pa siya level 4 Profound Master. At kung sino man ang magtagumpay, siguradong level 4 o mas mataas na. Haha, ayos lang sa akin. Nakangiting sabi ni Daphne habang nakahalukip-kap. Hindi na inintindi ni Severin ang iba. Lumapit siya sa bangin, yumuko ng bahagya, at tumalon paakyat. Pagkatapos, lumingon siya mula sa itaas. Tara na, tama si Sol. Ito ang pinakamalapit na ruta. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras.
May dalawa pang bangin na katulad nito. Makakatipid tayo ng oras kung dito tayo dadaan. Haha, ayos ka, bata. Napangiwi si Dennis nang makita na wala lang kay Severin ang bangin. Lumapit din siya at tumalon paakyat. Sa totoo lang, lahat ng nasa grupo ay malalakas. Gamit ang lihim na teknik ni Severin, nalaman niyang sina Steven at Shauna ang pinakamahina sa kanila. Pero kahit ganoon, level 8 Profound Masters na sila. Kaya walang hirap sa kanila ang bangin. Pagsapit ng tanghali, narating na nila ang tuktok ng bundok dahil walang naging pabigat sa grupo. Ang galing mo, ni hindi ka pinagpawisan kahit sa lahat ng talon at akyat na ginawa natin. Punong-puno ng pawis ang noo ni Shauna. Mahirap ang pag-akyat sa tuktok ng bundok at lahat ay pagod na pagod. Pero si Severin ay mukhang kagaya pa rin ng dati, kalmado at puno ng enerhiya. Sa grupo, si Sol at Dennis lang ang medyo hindi gaanong nahirapan. Ngayon, iba na ang tingin nila kay Severin kumpara kanina. Bahagyang ngumiti si Severin at ipinaliwanag, mahilig talaga akong mag-ensayo kaya mas malakas ang pangangatawan ko. Naging malinaw ang lahat, may mga tao talagang mas matibay ang katawan at mas matatag ang resistensya dahil mahilig silang mag-ensayo, at hindi dahil mas mataas ang antas nila. Baka isa si Severin sa mga ganoong tao. Ngunit, kumurap ng mariin si Morris na tila may pagdududa. Mahilig din siyang mag-ensayo kaya alam niya na kadalasan, ang mga taong laging nagsasanay ay mas malaki at mas maskulado. Hindi tugma si Severin sa ganoong hitsura. Magpahinga muna tayo. Mas madali ang pagbaba. Hindi na kailangan maglakad. Pwede na tayong tumalon mula rito. Ilang minuto lang at nasa ibaba na tayo, at mula roon makikita na natin ang kagubatan. Pagtingin nila pababa, may makapal na ulap ng hamog na nakapalibot sa tuktok ng mga puno, kaya parang malabo at mahamog ang kagubatan. Pero hindi nito napigil ang pananabik ng grupo. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Tara na, si Severin ang unang tumalon mula sa bundok. Sobrang bilis niya. Grabe, ang bilis niya. Talagang iniisip ko kung gaano siya kalakas. Namangha si Sol nang makita ang bilis ni Severin. Base sa kanyang tansya, aabot si Severin sa antas ng level 9 Profound Master. Kung tutusin, sayang kung mamamatay lang sa kagubatan ang isang taong may ganoong talento. Bihira lang kasing makakita ng ganoong kabata na level 9 Profound Master. Sinusubukan ba niyang magyabang kung gaano siya kalakas dahil may dalawang magagandang babae na nakatingin sa kanya? Haha, kanina pa tayo umiiwas na ipakita ang tunay nating lakas. Ang tanga ng lalaking ito. Sadyang binagalan ni Dennis ang bilis niya at siya ang huling sumunod. Makalipas ang 5 minuto, nakarating na ang grupo sa ibaba. Tara na, sabi ni Sol. May naisip si Dennis. Bakit hindi tayo maghiwa-hiwalay? Mas malaki ang sakop na mahahanap natin. Pero magkasundo tayo, kung sino ang makakakita ng kayamanan, kanya na iyon at hindi natin agawin. Kung may makasalubong ng malakas na kalahating halimaw na hindi niya kayang talunin, lahat tayo ay tutulong sa kanya. Sige, napag-usapan na natin yan bago tayo pumunta rito. Agad na naglakad palayo si Morris sa ibang direksyon ng walang pasensya. Hindi nagtagal, nasa loob na ng kagubatan ang lahat. Wow! Isang first grade medium rank na halamang espiritual. Hindi pa nagtatagal, nakakita at nakakuha si Daphne ng isang first grade medium rank na halamang espiritual gamit ang matalas niyang paningin. Sapat na ito para mainggit sa kanya ang lahat. Swerte mo talaga, Daphne. Puna ni Morris. Mabilis na itinabi ni Daphne ang halamang espiritual at sinabi, siguro magaling lang ako. Maghanap kayo ng mabuti at huwag palampasin ang kahit anong kayamanan. Mabilis na nagkalayo-layo ang bawat isa. Paminsan-minsan, maririnig ang mga ungol at alulong ng mga halimaw sa kagubatan, kaya't lahat ay alerto. Wow! Isang second grade low rank na halamang espiritual. Makalipas ang ilang sandali, nakakita na naman si Daphne ng panibagong halamang espiritual at labis siyang natuwa. Tumingin-tingin siya sa paligid kung may ibang tao, at kabadong yumuko upang kunin ito. Biglang, may lumabas na isang pulang sawa,
na nakanganga at umuusli ang matulis na pangil habang mabilis na umatake sa kanya. Sobrang haba ng sawa. Ano? Pagtingala ni Daphne, wala na siyang oras para makatakbo. Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla ang kanyang mukha. Diyos ko, mamamatay na ako, naisip niya. Biglang, may kumislap na liwanag mula sa isang palumpong na hindi kalayuan sa kanya. Tumama ito diretso sa ulo ng sawa at bumaon ng tuluyan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nahulog ang sawa at namatay. Malalim na bumuntong hininga si Daphne at kinuha ang halamang espiritual bago siya tumayo. Ngumiti si Severin at lumabas mula sa masukal na damuhan. Ikaw pala, kaya mong magpalabas ng espiritual na enerhiya na parang palaso. Isa ka palang haring mandirigma. Pagkatapos ng nakakatakot na pangyayari, tila matamlay ang itsura ni Daphne. Narinig ko ang ungol ng isang halimaw kaya naisip kong puntahan at tingnan. Ngumiti si Severin. Ito ay isang halamang espiritual na may ikalawang baitang at katamtamang ranggo. Talagang kaakit-akit ito, pero kailangan mong mag-ingat. Karaniwan, may halimaw na tagapangalaga na nananatiling malapit sa ganitong uri ng halamang espiritual para protektahan ito. Kahit kalahating halimaw lang ang sawa na ito, halos kapantay na ng lakas ng isang antas siyam na dalubhasang malalim ang kakayahan nito. Naisip ni Daphne at lumapit para iabot ang halamang espiritual kay Severin. Kunin mo, niligtas mo ang buhay ko. Kung wala ka, patay na siguro ako ngayon. Makikinabang ka pa rin dito kahit isa ka ng haring mandirigma. Nagulat si Severin dahil hindi ito isang karaniwang halamang espiritual. Isa itong halamang espiritual na may ikalawang baitang. Mas makakabuti ito kay Daphne kung siya ang gagamit. Hindi magiging problema ang pagsulong sa susunod na ranggo. Ibinibigay mo sa akin ang ganito ka-precious na kayamanan. Tanong ni Severin na hindi pa rin tinatanggap ito. Tumango ng seryoso si Daphne. Mas mahalaga ang buhay ko kaysa rito. Alam kong napakabihira ng ganitong halamang espiritual. Kahit ganoon, gusto ko pa ring ibigay ito sayo. Kung gagamitin mo ito, tataas ang kapangyarihan mo at mas malaki ang tsansang makarating ka ng ligtas sa kabilang dulo ng kagubatan. Layunin mo rin naman na makarating doon, hindi ba? Nadama ni Severin ang pagkapukaw matapos marinig iyon. Base sa sinabi ni Daphne, hindi lang dahil sa pagliligtas niya ng buhay nito kaya ibinibigay ang halamang espiritual, kundi may iba pang dahilan. Bahagyang ngumiti si Severin at nagsabi, ayos lang. Iyon na lang ito, wala akong oras para mag-ensayo. Kailangan ko nang umalis o mahuhuli ako. Mas magagamit mo ito kaysa sa akin. Grabe! Isang halamang espiritual na may ikalawang baitang at katamtamang ranggo. Tama ba ang nakikita ko? Biglang lumabas si Dennis mula sa kabila. Kumislap ang kanyang mga mata nang makita ang halamang espiritual sa kamay ni Daphne. Nagulat si Daphne nang tanggihan ni Severin ang halamang espiritual. Nang papalapit na si Dennis, mabilis niya itong itinago. Oo. Mukhang sinuwerte ako na makakita ng halamang espiritual na may ikalawang baitang dito kahit hindi pa tayo nasa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Masaya ang itsura ni Dennis habang papalapit. Hindi mo lang basta-basta mahahanap ang ganitong kayamanan. Kumilos ang instinct ni Daphne para magbantay. Ngunit hindi siya gaanong natakot dahil alam niyang hindi alam ni Dennis kung gaano siya kalakas. Oo, dahil nakahanap ako dito. Baka makakita ka rin sa ibang lugar. Sok, sana nga, pero hindi ganoon kadali. Maliban na lang kung papasok ka sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, mahirap talagang makakita nito rito. At saka, wala naman tayong lakas ng loob para pumasok sa mas malalim na bahagi, hindi ba? Pagkatapos niyang magsalita, bigla niyang inihagis ang kanyang kamao kay Daphne. Hayop ka! Agad na napakunot ang noo ni Daphne. Buti na lang at handa siya. Pinagsikapan niyang balutin ng espiritual na enerhiya ang kanyang kamay para salubungin ang suntok ni Dennis. Ngunit sa mismong sandaling magtagpo ang kanilang kamao, tumilapon si Daphne paitaas sa himpapawid. Kabanata 570. Kumilos si Severin at agad na lumitaw sa likuran ni Daphne.
Hinawakan niya ito sa baywang at sabay silang bumagsak sa lupa. Kahit ganoon, napaungol si Daphne sa sakit at may dugo na lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Antas siyam na dalubhasang malalim. Hindi masama, haha. Matapos mabigla sandali, bumungis-ngis si Dennis. Nagulat si Daphne, isa ka palang haring mandirigma. Pagkatapos ay galit siyang nagsabi, noong binubuo pa lang natin ang grupo, sinabi mong antas 7 ka lang na dalubhasang malalim. Siguradong sinadya mong ikaw ang huling tumalon mula sa bundok kanina. Sabi ni Dennis, babae, bakit ka ba tanga? Walang magsasabi ng totoo sa simula. Kailangan maging maingat, hindi ba? Ibigay mo na sa akin ang halamang espiritual at patatawarin ko pa ang buhay mo. Isa siyang antas 2 na haring mandirigma. Sabi ni Severin matapos bitiwan si Daphne. Ikaw, paano mo nalaman? Hindi masama. Pinagsikapan ko pang itago ang tunay kong lakas kanina. Kunot noong sagot ni Dennis, pero wala ring silbi. Kukunin ko pa rin ang halamang espiritual anuman ang mangyari. Tumingin siya sa mahaba at maputing binti ni Daphne at nagpatuloy, uunahin kong patayin siya at pagkatapos ay pagsasawaan kita bago kunin ang halamang espiritual mo. Huwag kang mag-alala, bubuhayin pa rin kita kung bibigyan mo ako ng matinding kaligayahan. Walang hiya kang hayop, hindi ka ba natatakot na baka dumating ang kapatid ko o ang iba pa? Singhal ni Daphne na nakatingin ng masama at mariing nakagat ang ngipin. Hindi yun ikinabahala ni Dennis. Haha, syempre hindi ako natatakot dahil pumunta sila sa kabilang direksyon. Kahit pa marinig nila ang ingay at pumunta rito para tulungan kang labanan ako, hindi pa rin ako matatakot. Hindi nila ako kayang talunin dahil isa akong antas 2 na haring mandirigma. Wala akong pakialam na ipadala ka sa impyerno sa pagiging ganyan kabastos. Malamig na sabi ni Severin. Noong papunta pa lang sila sa kagubatan, naramdaman na ni Severin na may kakaibang kilos si Dennis. Madalas niyang mahuli at palihim na tumitingin sa katawan ni Daphne at Shauna. Tama ang hinala niya, ngayon ay lumabas na ang tunay na kabastusan nito. Kinuha ni Severin ang isang itim na tableta at iniabot kay Daphne. Ito ay isang gamot na pampagaling na ako mismo ang gumawa. Ilang minuto lang ay gagaling na ang sugat mo. Iwan mo na sa akin ang manyakis na ito. Hindi alam ni Daphne kung anong antas ng haring mandirigma si Severin, pero alam niyang isa na itong haring mandirigma. Tumanggaw siya at nilunok ang tableta, at naupo sa lupa nang nakatiklop ang mga binti upang pagalingin ang sarili. Haha, sobrang drama mo naman. Gets ko na haring mandirigma ka rin kung ganyan ka makapagsalita. Bihira lang makakita ng ganito kabatang haring mandirigma. Sabi ni Dennis habang nakatitig kay Severin. Wala akong pakialam kung haring mandirigma ako o hindi. Ang mahalaga, sapat ang lakas ko para patayin ka. Malamig ng ngiti ni Severin. Haha, ang galing mong magyabang. O baka naman tinatakot mo lang ako kasi iniisip mong hindi ko alam kung anong antas ka. Akala mo ba talagang maniniwala ako sa kalokohan mo? Malakas na tumawa si Dennis dahil akala niya niloloko lang siya ni Severin.